Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment na ito, ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ano po itong segment kong ito? Marami kasi sa aking nagme-message sa halos araw-araw, tinatanong ako, Attorney, anong take mo dito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito o sa isyung ito? Kaya naisipan kong magkaroon na ng regular na segment na ang pangalan ay ang take ko. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin, kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Ayan, lagi niyo po itong abangan. Araw-araw po ito. Ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ayan, pag-usapan natin to. Anong take ko dito tungkol kay Bato? Kasi mayroon na namang statement si Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Mayroon na namang statement tungkol na naman kay Bato de la Rosa, yung tungkol sa warrant ni Bato. Ngayon, anong sabi ni Secretary John Vic? Kailan niya to sinabi? February 5. Sabi niya, si Ombudsman Rimulya daw, yung kapatid niya, what he saw was a communication within ICC which says that there might be an impending arrest warrant for Senator Bato de la Rosa. Ang nakita umano ni Ombudsman Buying ayon sa kanyang kapatid na si SILG, John Vic Rimulya, ay communication within the ICC na posibleng magkaroon na ng impending warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Posible. Pero hindi naman daw talaga warrant of arrest ang nakita ni Ombudsman Buying Rimulya. Communication within the ICC. Parang mayroong information na maglalabas na ng arrest warrant kay Bato de la Rosa. Pero wala pa naman daw warrant of arrest. Yan ang sabi ni John Vic. Ngayon, ang tanong, so nakarating na yan kay Bato. So anong gagawin ni Bato? Sinong papaniwalaan niya? Si Buying o si John Vic? Kaya ang nangyayari dito, parang pinaglalaruan ng magkapatid si Bato de la Rosa. Natutuwa yung magkapatid na yan, si Buying at si John Vic. Kasi nakita nila, ito palang si Bato de la Rosa ay akala mo bato, yung pala marshmallow. Nung una, anong sabi niya? Anong sabi niya noon? Hindi siya natatakot sa ICC. Go ahead, make my day. Pati si Trillanes, sinabihan niya Pero ngayon, hindi pa nga malinaw kung may warrant of arrest, nagtatago na. Mayroon pa naman siyang mga trabaho sa Senado. Ang dami nang nangyayari sa Senado. Mula pa nung November 11 niya nawawala Mula pa yan na November 11. Sa February 11, pangatlong buwan na. Kasi November 11, December 11, January 11, February 11. Pangatlong buwan niya na, 90 days na siya. Sa February 11. Kaya, ano na ito? Kaya lang, dito sa sinabi ni SILG, Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, parang pinapaabutan si Bato na huwag ka muna magtago. Hindi naman totoo na may warrant of arrest. Ang nakita daw ni Ombudsman Buying ay communication within the ICC na posible nang ilabas ang warrant of arrest. Pero wala pang warrant of arrest. Kaya nga sabi nga ni kahit naman si Senador Pampilo Lacson ang sabi, huwag ka na munang magtago. Advice ko sa'yo, magtrabaho ka na muna. Kaya lang wala Yung yabang ni Bato na matapang, wala Takot. At hindi lang takot, sobrang takot. Bakit sobrang takot? Wala pa nga ang warrant of arrest Kaya ngayon, dito, para tuloy pinaglalaruan si Bato. Parang pinaglalaruan si Bato Sabi ni Buying, mayroon. Sabi naman ni John Vic Rimulya, wala. Tapos nung isang araw, kainitan, kasagsagan nung kudita sa Senado, nung hapon, ang kailangan nila siyempre 13 na senador.
Wala eh, hindi nila matipon yung 13, 12 lang yata ang nandun eh. So, bakit? Bakit hindi nakatipon ng 13? Wala si Bato eh. Wala si Bato. Kaya hindi natuloy yung impeachment. Ha? Mayroong mga nagsasabi, Bato, sumipot ka na kasi para makakuha ng 13. Ang problema, mayroon namang mga nagsasabi, hala, Bato, pag lumabas ka dyan, malamang ilalabas na yung arrest warrant sa'yo. Hmm? Nakaabang na si John Vic Rimulya. O si Torre nasa MMDA pa naman. O baka abangan ka na dyan, hindi ka na makakalabas dyan sa Senado. Kaya naging katatawanan tuloy itong si Bato eh. Nagiging subject na ng mga katatawanan eh. Kasi yun na nga, doon nung isang araw, mainit yung issue ng kudeta, siyempre kailangan si Bato doon. Kasi yung bilang nila kulang eh. 12 na daw, mayroon na, nandun na sa session hall. Ang problema, 13 ang kailangan, wala si Bato. So ang inaasahan, lalabas si Bato para makakumpleto. Kaya lang may mga nagiging usap-usapan sa social media. Lalabas daw si Bato de la Rosa o Senator SILG Junbic, abangan mo na. Oh, MMDA General Manager Torre, abangan nyo na si Bato lalabas daw, ilabas nyo na yung arrest warrant. Mukhang hindi totoo 'yon. Mukhang kino-consider ni Bato na patibong lang 'yan. Yung mga sinasabi na 'yan ni Junbic na wala pa namang arrest warrant. Baka ang tingin ni Bato diyan patibong lang 'yan para lumabas siya. Pero pag lumabas na siya, bigla siyang aarestuhin. Siguro iniisip ni Bato 'yun. Kaya ang nangyayari dito, parang pinaglalaruan na si Bato eh. Parang natatawa siguro itong magkapatid na ito, si Junbic at Boying. Tingnan mo si Bato, hindi na mapakali. Hindi na mapakali si Bato. Hindi na alam kung sinong papaniwalaan. Kung si Boying na ombudsman o si Junbic na secretary ng DILG. Nagsasabi si Boying mayroon, nagsasabi si Junbic wala. O sinong papaniwalaan niya? Kung papaniwalaan niya si Boying ay si Junbic, paano kung biglang ilabas? Na-trap siya ngayon. Pero ngayon, medyo medyo hindi na kayang idepensa ng Senado yung sweldo ni Bato eh. Kaya bibigyan na siya ng show cause order eh. Bibigyan na siya ng show cause, papadalhan na siya, bakit hindi i-hold yung sweldo niya? Bakit hindi ititigil yung sweldo niya? Magpaliwanag siya. Kaya lang hanggang daw ngayon, hindi alam kung paano isi-serve kay Bato. Siyempre, doon sa opisina niya yan. Kasi na rin eh, talagang mahirap na rin yung kalagayan na yan na nagsisweldo siya tapos mayroon ng inisponsor na batas yung panukalang batas si Sandro Marcos doon sa Kamara. No work, no pay sa Kongreso. Ibig sabihin, sa House of Representatives man yan o sa Senate, ay sa House of Representatives, ang mga absent doon lagi, sila Pulong. Dito naman sa Senado, nagtatago si Bato. Yun, silang mahahagip niya. Mahahagip ang mga Duterte sa no work, no pay. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong si Representative Ed Vic Yap. Hindi na pala representative kasi nag-resign na. Ngayon, ano ba kasi itong si Ed Vic Yap? Ito kasing si Ed Vic Yap, mga kabunyog, mga kababayan, kapatid ito ni Representative Eric Yap. Si Eric Yap ay congressman ng Benguet. May distrito ang Benguet Lone District, Benguet. Ito namang si Ed Vic Yap, kapatid niya, CIS party list ito. Itong magkapatid na ito, si Eric Yap at si Ed Vic Yap, pareho nasasangkot sa anomalya sa flood control kasi mayroon silang construction company, yung Silver Wolves. Ay ghost projects daw ang mga projects niyan. Itong si Eric Yap, best friend ito ni Pulong. Best friend ni Pulong. Appropriations Committee chair yan nung panahon ni Duterte. Ganun ka makapangyarihan yan si Eric Yap. Aside sa ACT-CIS siya, siyempre tulpo, the same time, kaibigan siya ni Pulong. Kaya nga siguro si Pulong nabigyan ng 51 billion na pondo sa First District ng Davao dahil ang Appropriations Committee chair ay si Eric Yap. Ngayon, kahit na nung panahon na nitong administrasyon ni Marcos, nagpatuloy pa rin ang mga proyekto
nitong mga Yap. Ito namang mga Yap, hindi naman sila native ng ng Benguet eh. Inchik yan eh. Yap. O kaya lang mukhang maraming mga proyektong dinala doon sa Benguet dahil nga malakas ang connections nila sa gobyerno. Naging Appropriations Committee Chair pa itong si Eric Yap. O, kaya nagustuhan sila ng mga tao. Siyempre, mapera sila. O nanalong congressman itong si Eric Yap. Pero si Eric Yap, dati na yung representative ng AXIS party list. Pero ngayon, dahil congressman na ng Benguet si Eric Yap, ito ngayon yung kumuha ng pwesto, itong si Edvic Yap. Kaya lang, talagang nasasangkot sila ngayon sa anomalya sa flood control. At madaling mapatunayan yung nila, pagkakasangkot dahil ghost project eh. Ghost project, kahit nga yung 'di ba yung di umano yung nagpakamatay si dating Yusek Cabral ng DPWH. Ay yung controversial na hotel doon, yung Ayon Hotel, di umano binili nila Yap, nitong mga Yap kay Cabral. Ayon sa mga ayon sa Billionaire News Channel, finiture yan eh. At saka yung lugar na kung saan nagpakamatay si di umano itong si Yusek Cabral, bahagi yan ng yung rock netting project o kay Yap na naman yun. Kaya itong mga Yap na ito, malaki talaga ang kinita nila sa mga rock netting projects, mga infra sa flood control at ghost projects daw. Kaya actually, ito yung kung titingnan natin yung sinasabi ni SILG Jun Vic Rimulya, mayroon daw 2 kongresista na maiksi lang ang apelyido na involved sa flood control anomalies na linalagayan sana sila ng 1 billion. Ang duda natin, ito yun, magkapatid na Yap. Ngayon, nag-resign na itong si Edvic Yap nung isang araw bilang congressman ng AXIS. Ngayon, may mga nagsasabi, nag-resign yan, attorney, kasi syempre pag hindi na siya congressman, makakalabas na siya ng bansa na walang clearance galing sa speaker. Pero hanggat congressman siya, hindi siya makakalabas ng bansa nang walang clearance mula sa speaker. Kukuha siya ng travel authority. Pero ngayong hindi na siya congressman, kung wala naman ang pangalan niya sa whole departure order, syempre hindi naman mag-i-issue ng whole departure order ang Bureau of Immigrations kung wala pang order ang korte. Kasi kailangan may kaso na sa korte. Wala pa namang kaso yan eh. Kaya posible pang makalabas yan. Immigration Lookout Bulletin Order lang yan, ILBO. Pag sinabi mong Immigration Lookout Bulletin Order, minomonitor ka lang pero hindi ka pwedeng pigilan na lumabas. Pwede kang pigilan kung congressman ka na wala kang travel authority. O hindi ka papalabasin ng ng immigrations. Pero kung hindi na ito ngayon congressman, makakalabas yan. Kaya maraming nagsasabi, mukhang lalabas yan, saldi ko. Kasi ito na daw ang posibleng sunod na makasuhan at maaresto ng mga kongresista eh. Itong sila Yap, yung magkapatid na yan. Kaya yan umano ang dahilan bakit biglang nag-resign. Nagpaplano umanong makabiyahe ng walang travel authority. Ayon yan sa mga nababasa natin ng mga posts. May pagtingin sila na kaya yan nag-resign dahil kasi kung magbabiyahe siya nang hindi pa siya nagre-resign bilang congressman, kukuha siya ng travel authority. Parang katulad ni Libeste. Di ba kumuha si Libeste ng travel authority? O siya, hindi rin siya makakalabas ng bansa kung walang travel authority. Kasi kung congressman siya, travel authority yan. Anyway, ito kasing mga Yap na itong magkapatid, Eric at Edvic Yap, masyadong controversial na ito eh. Duterte ito. Duterte. Kaya lang hanggang kasi sa administrasyon ni Marcos, namayagpag pa rin ito. Ito rin yung nagpadala ng ilang milyon yon o pinadalhan ni Diskaya ng kung ilang milyon. O sila ba yung nagpadala? Sorry, hindi ko na masyadong maano. Kaya malinaw ang mga transactions nito sa AMLAC. Namumonitor sa Anti-Money Laundering Council yung mga transactions nitong mga Yaps. Ano rin to? Donor doon ito. Ito yung mga nangungunang donors nila Erwin Tulfo. O kasi yung party list nilang AXIS kila Tulfo yan.
magkakasama sila nila Tulfo diyan. Kaya lang, ano rin ang connections nito ng mga yap Duterte hanggang Marcos na mayagpag sila. Pero ang talagang malakas ang connections nila sa Duterte. Kasi best friend ni Pulong yan, si Eric Yap. Nung panahon ni Cayetano, si Alan Peter. Di ba may mga ano yan, magbe-best friends yan. Si Pulong, si Cayetano, si Eric Yap. Kaya ano ito, kumbaga talagang hindi magtatagal. Ito yung mga unang kongresista na posibleng maaresto, makasuhan at maaresto. Si Saldi ko sana, kaya lang wala nasa labas ng bansa. Pero itong magkapatid, Eric Edvicyap, ito yung mga posibleng makasuhan na at maaresto. Kasi dito talagang malinaw na ang mga ebidensya, ready na Nararamdaman na rin siguro nito ni Edvicyap, kaya nag-resign na bilang congressman. Siguro naghahanda na kung anong pwedeng magawa niya. Ha? Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Bong Revilla, no? Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Hindi. Talagang nanindigan ang Sandigan Bayan na wala namang problema doon sa kasalukuyang kulungan niya doon sa Payatas, yung Payatas Quezon City Jail. Yung jail facility ng Quezon City sa Payatas. Wala naman daw kasi ang ini-invoke sana, nag-motion sana yung kampo ni Bong Revilla na ilipat siya ng jail facility. Kung hindi man sa PNP Camp Crame custodial facility, kahit sa ang PNP custodial facility, wag dun sa kasama sa mga regular na preso. Ay hindi sabi ng Sandigan Bayan, wala namang threat, wala namang harassment, wala namang delikado sa kulungan ni kasi ang ginagamit na rason ng kampo ni Bong Revilla, delikado ang lagay niya, may threat, may harassment, pwede siyang gawa ng masama. Kaya lang sabi ng Sandigan Bayan, walang nakikitang threat na ganun. Kaya sa ngayon, dun pa rin si Bong Revilla sa kulungan niya sa Payatas kasama ng iba pang mga preso, walang special treatment. At saka kini-question din ng kampo ni Bong Revilla yung sufficiency ng charges, kung sapat ba yung mga charges sa kanya para makulong siya. In-affirm ng Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, sufficient yung mga charges para makulong siya. Kaya ito, ang iniisip sana siguro ni Bong Revilla, mai-enjoy niya pa yung dating treatment sa kanya noon. Kasi noong 2014, yung sa PDAP scam, yung Napoles, special yung treatment sa kanya, VIP. Doon siya nakakulong sa PNP Camp Crame Custodial Facility, PNP Custodial Facility sa Camp Crame, doon siya nakakulong. May sarili siya doon na bungalow na solo niya, may sarili siyang CR, nadadalaw siya ng pamilya niya, o baka nakakapag-overnight pa doon yung pamilya niya. Kakapag-ihaw-ihaw siya, nakakapagluto. Yun, iniisip niya siguro, kung makukulong man siya, ganun uli yung mai-enjoy niyang treatment. Ay hindi. Dito hindi. Talagang inano siya. Walang special treatment. Kung ano yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong bilanggo, ordinaryong mga preso, ganun din kay Bong Revilla. Kaya nag-motion sana yung niya, yung mga lawyers na ilipat naman sa PNP Custodial Facility. Kung saan man yan, basta wag lang doon ihalo sa mga ordinaryong preso. Hindi pinagbigyan. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. At ito pa, yung kaso niya ngayon, kung bakit nakakulong siya, graft at saka malversation. Yung graft bailable, nakapagplansya siya. Pero yung malversation, yung amount kasi sobrang laki, hindi na siya nakapagpiansa. Pero ito pa, mayroon pa siyang kinakaharap na plunder. Nagpe-preliminary investigation pa yon. Kasama niya doon sa kasong plunder si Jinggoy, sa kasi dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaya tambak ang kinakaharap ni Bong Revilla. Itong nakakulong na siya ngayon, ang kaso niya diyan malversation. Yung graft na pagpiansa siya. Pero yung plunder, wala pa. Ano pa yon? Nasa preliminary investigation stage. Ang problema, kapag sa plunder na yon, ay naano siya,
may finding na naman ng probable cause, dalawa ng mabibigat na kaso ang kinakaharap niya. Kaya dalawa ang kakaharapin niyang kaso na mabigat, plunder sa malversation. Kaya mukhang mahihirapan na itong malusutan ni Bong Revilla. Kung noon nalusutan niya yon dahil sa Duterte. Nung nakulong siya ng 2014, pagpasok ng 2018, na ipanalo niya yung kaso. Siyempre, panahon na ni Duterte yun, 2018 eh. O mukhang ang pag-asa niya na lang ngayon, si Sara na naman. Mukhang ang pag-asa niya si Sara. Pag nanalo si Sara sa 2028. Kaya ano rin tong nangyari kay Bong Revilla. Sabi ng abogado ni Bong Revilla, denied daw ng due process. Masyado daw minadali ang kaso ni Bong Revilla. Hindi. Sa kanya kasi, ang pagkakaiba kasi kay Bong Revilla, direkta yung mga testimonya laban sa kanya eh. Direkta. Si Chis Escudero kasi, hindi direkta eh. May Maynard mo pa, may pinagdaanan pa. Pero itong si Bong Revilla, ayon kay Yusek Bernardo, dating DPWH Yusek Bernardo, kausap niya mismo si Bong Revilla. Siya pa mismo ang nagdala ng mga pera doon sa White House nila sa Bacoor. At si Bong Revilla pa mismo ang tumanggap. At mayroon pang mga pictures na binisita talaga ni Bong Revilla, yung mga project sa Bulacan. Nandun si DPWH District Engineer Alcantara. Nandun si Bong Revilla. Kaya kumbaga medyo ewan natin, masyadong kampante na yata itong si alam niya, hindi na natuto sa mga nakaraan niya. Kaya ay noong 2020, yung 2018, na-acquit siya pero na-convict yung kanyang chief of staff, si Attorney Richard Cambe. Kawawa nga yun eh. Yun ang na-convict siya, nakalibre sa PDAP scam, Inapules. Pero namatay yung chief of staff niya na yun sa kulungan. Si Attorney Richard Cambe. Namatay sa kulungan. Kaya yun yung yun yung na-convict. Kasi ang parang lumabas, wala siyang alam dun sa transactions ni Richard Cambe. Pero pumasok sa account niya yun eh. Pumasok sa account niya noon yung ilan ba yun? 140 million pesos. Hindi pa nga na isa sa uli eh. Malaking kalukuhan nga yan. Bakit hindi na isinasauli yun sa gobyerno? Anyway, yan panibago na naman itong pinagdadaanan ni Bong Revilla. Dinadalaw siya ng kanyang pamilya pero hindi na tulad nung dati na may sariling mayroon siyang sariling bahay. Yung kasing jail facility sa Camp Crame, custodial facility, sarili mo yun eh. So pwede kang madalaw ng pamilya mo. Dito pwede kang madalaw pero may oras lang, hanggang alas 5. Alas 5, ano ba yun? Tsaka hindi pwedeng araw-araw. Hindi kayo pwedeng magluto doon. Kaya maraming restrictions. Hindi inaasahan siguro ni Bong Revilla yun. Kaya linalakad sana ng kanyang mga abogado na ibalik yung dati niyang nai-enjoy na privileges o mga pribileyo. Ay hindi na. Hindi na. Sabi ng Sandigan Bayan, wala namang problema dyan sa kulungan na yan. So kaya nanatiling kasama pa rin ng mga ordinaryong preso si Bong Revilla. O yan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.